Alright, so ang movie review natin today is yung Good Game. Actually, nag-show siya sa pelikula nung mga January 24 ata yan. Pero sa Netflix, bago lang siyang release. And, or hindi ko alam kung nag-release na siya way back. Pero, yeah, napanood ko siya. And, actually, it's my first movie in Divine series. Di ko kasi talaga nasundan yung Don Bell. Si Don Isasibel. Pero watching this movie, well, magaling nga talaga siyang actor. May future. Pati yung gumanap na tricks, magaling din. Si Golden Acero ata yun. Sorry, hindi ko pa memorize yung pangalan, pero yeah, the potential in acting is there as well. And so with yung mga veterano na, yung mga matatagal ng mga artista doon talaga. And sa first part pala ng film, yung paggamit ng aesthetics ng yung headset, which is, yun naman talaga na-feel yung mga tao nag-use ng headset, lalo na yung mga pinagdadaanan para bang nasa ibang mundo sila when they use it. So, yung may mga problems sa life, they want to escape reality, diba? Ganon din sa games. And the use of the cinematography is good. Lalo nung tinignan yung credits, okay. So, gumamit talaga sila ng mga esports na mga people, yung mga lumalaban talaga yung inano nila. And also, yung isang character doon, di ko na sabihin sino, is, well, Filipino Pride na bumoses sa dalawang characters na nasa isang sikat na laro. Baka na natin, Valorant at saka League of Legends. Si Zeri Sasinion. So, yeah, hindi naman na spoiler yun. Pero, though hindi niyo siya makikita, she herself, or baka di ko na napansin, pero nandun siya. Hindi lang. Sige, wag na lang. May gusto ko sabihin pero kasi baka may mas spoil ako pag sinabi ko siya, kahit na matagal lang na-release yung movie. Pero yun lang, it's a good film. They tried to make the CGI as best as they can. And siyempre sa mga nanonood na gamers, alam na nila kung anong game, in a sense kind of nila quote-unquote kinopya yung game, pero may sarili pa rin silang touch na unique. And they tried. Pero sa akin personally, I'll give it an 8. Lalo sa story part sa dulo. The character development medyo may pagka-rush nga lang. Siyempre movie siya, pero wala 2 oras may get para mag-grow yung character. And yung pag-close ng isang tao dun sa isang tao din, medyo parang ang bilis. Ayun ko sabihin yung pag sinabi ko kasi yung, you know what, huwag na lang, basta yun, may nangyari sa film, the reason I gave it an 8. I won't tell what it is, but I believe you will know what it is. Pero yun lang, yung paggamit ng mga silhouette, minsan kasi pag mga silhouette, yung mga silhouette, the actor behind it is not the actor behind it. Siyempre alam naman natin yung mga stunt double, hindi naman action film, pag may stunt double, ganun talaga. There are skills in the film they will show na hindi kabisado nung minsan ng mga actors, so they need to stand double even if it's not a action film. Pero yun na lang. Natatakot ako may spoil ako, pero I enjoyed the film. I did not expect to enjoy it. I did not expect to na mabigyan siya ng mataas na score. But I enjoyed the film. Basta mga Baron Geisler ng film, naging fan naman ako ni Sir Baron ever since pa. Lalo na nung nakilala si Lord, mas naging fan. But yeah, magaling talaga acting ni Sir Baron kasi. So even in this film, okay, sige, it's a good film. So yeah, you'll find gems talaga. Though may tatlo na film na kailangan ko mapanood, 2024 films, Filipino films, na gusto ko din makritik pero wala akong time kasi medyo busy. Pero we will see. Baka magkaroon ako ng time eventually. So, yun naman na.
masyadong mahaba yung video. Oh, by the way, gusto lang din pala idagdag. Education, napaka-importante niyan. Pero, syempre, may mga tao kasi na may kanya-kanya silang mga expectations sa atin. Which is, we need to understand na ganoon talaga. You will not be able to please everyone in this world. And yun nga, kaya importante si Lord kasi yun yung nung nakilala ko si Lord na nagkaroon ng relationship sa kanya na yung approval lang talaga niya above all else yung ano. And even in yung sa approval sa kanya, siya naman yung nagbigay ng daan para makalapit tayo sa kanya. It's not by our good works, not but who we are, but who God is. Binigay niya yung anak niya na si Jesus so that we may have life and we may be able to get to know Him. Sorry, nag-brand out. So, ito yung makikita nyo, Aldro. Nag-brand out Alam, pero yan. Si Jesus lang yung way to heaven. And, kaya nga ngayon kung yung dati kong self, sa dami kong hinarap na problema, sa dami kong hinarap na mga hindi na-meet na mga expectations and so forth, matagal na ako na-suicide. But through Christ, doon na wait. Habang may buhay, habang nandiyan si Lord, merong chance, merong pag-asa. It may not be the way you want it, but you will discover na, kaya pala, may plano pala talaga si Lord, may iba pa. Yeah, so, go lang ng go, grow ng grow, kay God. And, yung mga, sa mga gamers, diba? Dati kasi, wala lang yan Kumbaga parang, hindi mo sa walang point. Kasi meron ka pa rin matututunan It's just that, hindi ka tulad dati na walang kinikita, hindi siya trabaho. Ngayon kasi trabaho na kasi siya. So, for some, tanggapable, acceptable na siya. Tapos, yung pag-YouTube din, vlogger, dati wala lang yan Pero ngayon kasi meron na. So, yun lang naman. Siyempre, yun yung ini-inspire natin sa vlogging. And, eventually, magka-sponsor din. Pero, we'll see. Pero yan. Sadya na. Yun, bumalik yung ilaw. Kakuryente na ulit. Anyways, yun lang naman. But, basta in all things. Kaya nga, sinashare ko din movie review, food review, kahit ano pang content ko. Yung relationship ko kasi napaka-importante talaga. That's the time na nagkaroon ako ng totoong buhay. Kaya nga yung picture ko, yung logo dun sa account. Papa-TikTok pa o YouTube. Nakalagay nga na life begins when Jesus is the reason you live. Kasi, yun nga, nagkatotoong confidence na ako sa life. Nagkatotoong na ako sa life. Okay, kahit saan ako mapunta. As long as kasama ko si Lord, as long as nag-grow yung relationship ko kay Lord. Kaya nga, gano'n na lang din yung mga pag-alaga ko sa mga mini-mentor ko. Pag sakit sa heart kapag nawala sila o bumitaw sila kay Lord o nawala sila ng faith. Kasi, kita ko talaga importance, hindi lang sa bata, but even sa matanda, ng pagkakilala mo kay Lord ng buong buo talaga. Accept Him as Lord and Savior. Kasi wala na talaga ibang way papuntang heaven kundi si Jesus lang. Ang bad news, lahat tayo pupuntang hell, pero ang good news, through Christ and through Christ alone, pupunta tayong heaven. And, yun talaga yung biblical It's not by good works, hindi dahil pinagdasal ka 40 days or what, no. Jesus is the only way. Meron, biblical yan, nandun sa Bible yan. Yung story ni Lazarus the rich man, it shows that there's no purgatory. It shows na si Jesus lang talaga yung daan. It shows na may gap talaga ang heaven sa hell. And marami pang ibang passages. Pero bottom line, whatever you are going through right now, ano man pinagdadaanan mo sa buhay, tingin mo na iba na patapong ka, or parang wala kang pupuntahan, or tingin mo parang hopeless na in life, kay Lord, totoo talaga may pag-asa. It may not be the way you want it to be. It may not be, hindi mo inakala. Diba? May biblical verse din yun Hindi mo nakita, hindi mo naisip yun na kita ni Lord na plano niya sa'yo. And most of the times gano'n. Hindi ko naman in-expect na magtuturo Bible study. Hindi ko naman in-expect na mag-YouTube
mag-vlogging ako or mag-ganito. Hindi ko naman na-expect magtuturo ako. Hindi ko na-expect na mag-call center ako. Hindi naman na-expect na kung ano pa man yung mga pinagdadaanan ko. And currently may pinagdadaanan ako, pero just surrender it to God, and siya na bahala. And my part is, as tulad niya na sabi niya sa akin ever since before, pag may mga pinagdadaanan, Lord, di ko na alam anong next. Lord, di ko na alam anong next. Lagi niya lang sinasabi sa akin is, tuloy ka lang sa pag-grow sa akin, sa pagkilala mo sa akin, sa pagsunod mo sa akin, sa pagsunod mo sa Bible, sa pag-share mo ng gospel. Tuloy mo lang, and ako na bahala. Sabi niya, wag kang masyadong mag-worry about sa future, pero doon ka sa present mag-live, which is tayo minsan sobrang, hindi man ibig sabihin na hindi ka maghanda. Siyempre, nandun yung part na yun. Pero don't go to the point na sobrang obsessed ka na sa future, or sobrang bilanggo ka sa past. Kaya nga may present. Hindi mo bubuo yung future kung walang present. But also the same way, hindi ka makakamove sa present kung bilanggo ka sa past. So, be led by God in all things, and di man natin alam, trust Him, pero be guided by Him, and tiwala lang talaga. Marami pang gusto sabihin, pero sobrang haba na ng video. So, yeah, we can have that moment naman, Q&A, live whatsoever. Just comment down below kung ano pa yung gusto nyo pag-usapan, or you have a prayer request or whatsoever. So, yun lang. As always, go na go, and grow na grow kay God.